Apektado rin ng tensyon sa Middle East ang supply ng gamot sa maraming bansa. At kaugnay po niyan, makakapanayan po natin si Pharmaceutical and Healthcare Association of the Philippines President, Dr. Diana Edralin. Good morning po, Dr. Edralin. Good morning, Angela, at sa lahat ng iyong mga tagapanood. Doc, gaano po ba kalaki ang epekto po sa pharma companies dito sa ating bansa? Ito pong nangyayaring tensyon sa Middle East. Malaki yung epekto definitely ng lalong-lalo na yung delivery ng mga ating ini-import na gamot sa ibang mga bansa tulad ng galing sa Europe, US, even of course kahit dito sa mga ini-import natin galing sa Southeast Asia, no, meron din naman tayong galing sa China, Japan, and even in India. Pero primarily ang epekto nito, ang malaking epekto is yung mga naging delay sa mga delivery. Kahit lahat naman ng produkto, no, itong ruta ng Middle East ay napakahalaga na ruta ng pag-ship or pag-deliver ng ating mga produkto dito sa bansa. Katulad ng kasama na doon ang mga bakuna at mga medicines or mga gamot. So, pero yung delay na yun or disruption doon sa supply chain ay hindi natin naramdaman kasi meron naman tayong adequate or sapat na buffer or stocks dito sa atin kasi usually may approximate tayo ng mga 3 months na buffer, 2 to 3 months na buffer. So, nung nangyari yun, mainly yung impact ng February, hindi naman natin naramdaman at nagawa ng paraan ng ating mga kasamahan din sa mga taga-ibang bansa upang maghanap ng alternatibong ruta para makarating pa rin ang mga gamot at bakuna dito. Opo. Although naka 2-week pause po ngayon, may ceasefire ang kaguluhan doon sa Middle East, hindi pa rin po natin sigurado kung ano po yung maaaring mangyari in the future, in the coming days. How are we sure po na ito pong mga stocks natin ngayon ay hindi po mawawalan kapag po nagtuloy-tuloy yung conflict po sa Middle East? So, yes, tama yun. No? Kahit may ceasefire, definitely, hindi pa tayo nakakasigurado. Pero ngayon, yung talagang tamang panahon para magplano. Kaya kami sa Pharmaceutical and Healthcare Association of the Philippines ay nakikipag-ugnayan or nakapagbigay na kami ng aming komprehensibong rekomendasyon sa iba't ibang sangay ng gobyerno tulad ng Department of Health, Department of Finance, rather, the Department of Trade and Industry as well. Para pag-aralan nila yung aming mga rekomendasyon para sa pagplano ng supply ng gamot kasi kailangan nating malaman, Angela, ano ba yung unang-una, ano yung gaano karami yung meron tayo at ilan pang gamot or gaano karami pa ang kailangan natin for the rest of 2026. In fact, one of our recommendations is really to increase the buffer by 6 months para kung sakasakaling magkaroon ulit ng disruption, hindi tayo maging vulnerable. Ito of course, ito lang yung potential na i-impact natin ay naaayon lamang dun sa mga priority medicines na kailangan natin aligned with the DOH's, let's say, 8-point agenda. So, hindi naman lahat ng gamot, pero kailangan nating i-identify, babalik ako dun, ano kaya yung mga gamot perhaps na hindi tayo reliant sa local manufacturing at heavily relying on importation. So, kailangan lang ma-prioritize ano-anong mga gamot to para makapaghanda tayo at para syempre maibsan din yung sa epekto sa presyo ng gamot dahil kahit nagkaroon ng ceasefire, hindi rin natin alam, for how long na magkakaroon din ng inflation or pagtaas ng presyo ng gasolina, which currently, yan din yung kanina sa tanong mo, yan din yung naging disruption dun sa supply chain dahil tumaas ang presyo ng jet fuel na currently inaabsorb ng mga miyembrong kumpanya ng Pharmaceutical and Healthcare Association of the Philippines. So sa ngayon po, ano-ano po ba yung mga gamot ngayon na reliant po tayo sa importation? At saka kasi po, according po sa mga report natin, yung mga life-threatening medicines, mga 12 to 24 months pa po yung manufacturing process nila. So ano po yung plano natin for that? Yeah, so tama ka kasi may maraming klase ng gamot, no. Meron tayong tinatawag na mga gamot na synthetic na gamot na, well, we call it mga
powder, mga tableta, mga capsule. Usually, itong mga gamot na 'to, meron tayong, local manufacturing, meron tayong capacity. Pero right now, wala akong datos kung ano specifically yung may sufficient tayo. So, yan yung Yeah. kailangan nating alamin. Now, yung sinasabi mo na gamot na mga biologics, ito yung mga gamot na iniineksyon or pinadadaan sa ugat or sa swero, yan yung life-saving medicines na tinatawag natin na it will take about 12 to 24 months to manufacture kasi iba yung teknolohiyang ginagamit dyan. So medyo advanced siya. So that takes a bit of a time to manufacture. Ito yung similar experience natin nung COVID pandemic, no? Ganyan din tayo nagkaroon ng ibang challenges doon dahil kulang pa tayo sa yun may kakayahan na again mag-forecast ilan yung kailangan natin kasi Angela, hindi lang naman tayo may kailangan nitong mga life-saving medicines. True. May iba't ibang bansa din. So, kailangan nating i-declare dun sa mga global manufacturing sites kung gaano karami yung kailangan natin. And in fact, for the biologics na life-saving medicines na usually ginagamit natin sa bakuna, sa o mga gamot sa cancer, Cancer. kailangan yan, oo, yan yung mga life-saving medicines na mahirap i-manufacture, no? Kailangan natin ng forecast Alright. yan, in fact, until early first half of 2027. Alright, sige, patuloy po kaming makikipag-ugnayan po sa inyo regarding this issue. For the meantime, maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Diana Endralin ng Pharmaceutical and Healthcare Association of the Philippines. Mga kapatid, Angela Lagunsad Castro po para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan. Mag-follow at subscribe na sa social media pages ng News 5.